Pinagsilbi ako ng asawa ko ng mga inumin sa kanyang promotion party, habang ang kanyang kabit ay nakaupo sa aking upuan at suot ang aking mga alahas. Tiningnan ako ng kanyang boss ng may awa. Numiti lang ako at nagpatuloy sa paglilingkod. Nang maghating gabi, tumayo ang kanyang boss para mag-toast. Tinawag niya ang aking pangalan. Nagbago ang mukha ng asawa ko. Ang sumunod na nangyari ang nagpabaklas sa kanya ng aking kwintas. Pangakuan mo ako. Bulong ni Dorotea. Halos hindi na marinig ang kanyang boses dahil sa ingay ng mga kagamitang medical sa loob ng hospice room. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. 2 araw na siyang hindi nakapagsasalita ng malinaw. Pero ngayong gabi, ang kanyang mga mata ay nakatutok at tila may urgensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko kayong pasalamatan sa inyong pagbisita. Kung naniniwala kayo na ang tahimik na dangal ay karapat-dapat kilalanin at ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo, mangyaring mag-subscribe. Libre ito at nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming tao. Ngayon, tingnan natin kung paano ito magaganap. Pagdating ng oras, dahan-dahan niyang sinabi, bawat salita ay tila may katumbas na hirap. Hayaan mong ang katotohanan ang mas mangibabaw kaysa sa kabaitan. 3 buwan na ang nakalilipas mula noon. Ngayong gabi, nakatayo ako sa pintuan ng mga tauhan sa Wack Wack Golf and Country Club. Isinuot ang apron sa ibabaw ng kulay abong bestida na iniutos ni Gregorio na isuot ko. At doon ko naunawaan ang ibig sabihin ni Dorotea. Sa pintuan, nakikita ko na ang simula ng pagdiriwang. 50 panauhin mula sa Castiglione Holdings ang nadiriwang sa pag-angat ng posisyon ng aking asawa bilang vice-presidente. Maraming tawanan, mamahaling pagkain, at isang pangunahing mesa kung saan nakaupo si Gregorio habang tumatawa. Ang kanyang braso ay nakayakap sa isang babaeng mas bata sa akin ng 20 taon. Si Bianca, ang kanyang kabit, nasuot ang sapiro na kuwintas ni Dorotea. Ang kuwintas na isinuot ni Dorotea noong kanyang ika-40 anibersaryo. Ang kuwintas na may nakaukit na pangalan ng kanyang pamilya sa loob ng lock nito. Ang kuwintas na ninakaw ni Gregorio sa ospital habang kausap ko ang nurse tungkol sa kanyang huling hiling. Kumuha ako ng tray ng mga baso ng champagne. Walang tumitingin sa akin nang pumasok ako sa bulwagan. Bakit naman sila titingin? Bahagi lamang ako ng mga tauhan sa catering. Hindi ang asawa na tumayo sa tabi ni Gregorio sa napakaraming kaganapan ng kumpanya. Hindi ang guro na naglaan ng 15 taon sa pagtuturo sa mga batang nahihirapan sa pag-aaral. Hindi ang babaeng nagsakripisyo ng 3 taon sa pag-aalaga sa naghihingalong ina ni Gregorio habang 4 na beses lang siyang bumisita. Hamak na utusan lang ako rito. Tiyakang inutusan ako ni Gregorio na dumating ng maaga at maging kapaki-pakinabang kaysa maupo sa mesa at magpanggap na kung sino ako. Kaya, pumayag ako. Ang hindi niya alam ay ipinamana sa akin ng kanyang ina ang lahat sa kanyang huling habilin. 100 milyong piso ang bahay ng pamilya at bawat peraso ng alahas na suot ni Bianca ngayon. Ang hindi niya alam ay ang anak ng kanyang boss na si Don Guillermo Castiglione, si Sara, ay naging estudyante ko 6 na taon na ang nakararaan at binago ko ang kanyang buhay. Ang hindi niya alam ay sa hating gabi, tatayo si Don Guillermo para sa isang toast na wawasak sa lahat ng itinayo ni Gregorio mula sa mga kasinungalingan. Naglakad ako sa pagitan ng mga mesa. Nag-aalok ng champagne, kumukuha ng mga bakanteng plato, parang hindi nakikita. Paulit-ulit sa aking isipan ang boses ni Dorotea. Hayaan mong ang katotohanan
ang mas mangibabaw kaysa sa kabaitan. 2 oras pa bago ang hating gabi. Kaya ako pang maghintay ng 2 oras. 3 taon na akong naghihintay. Nagsimula ang umaga gaya ng bawat umaga sa nakalipas na 8 buwan. Ang aking telepono ay tumunog ng 5:30 ng umaga. Hindi ito alarm, kundi mga mensahe mula kay Gregorio. 17 ang mga ito ngayon. Lahat ay ipinadala sa pagitan ng hating gabi at 3:00 ng umaga habang natutulog ako sa guest room. Kulay abang bestida, hindi yung asul. Dumating ka ng 5:30. Kailangan ko ng tulong sa setup. Dalhin mo ang magagandang napkin. Huwag mong babanggitin na guro ka maliban kung may magtanong. Walang may pake sa English teacher ng high school. Naupo ako sa maliit, na kama na naging buong mundo ko na, at binasa ang bawat isa. Mga utos. Palaging mga utos. Paano mananamit? Paano kikilos? Ano ang sasabihin? Kailan darating? Saan tatayo? Sabi ni Gregorio, pansamantala lang ako sa guest room dahil nakakaabala ang kanyang mahahalagang tawag sa trabaho sa aking pagtulog. 8 buwan na ang nakalipas noon. Hindi tumitigil ang mga tawag. Pero hindi na ako muling pinabalik sa aming kwarto. Ang guest room ay may 3 piraso lang ng muebles. Ang maliit na kama, isang maliit na cabinet, at ang lumang desk ni Dorotea. Ang desk na iyon lang ang tanging pinayagan ni Gregorio na itira ko matapos ang libing. Lahat ng iba pa mula sa bahay ng kanyang ina, 40 taon ng mga alaala, kagamitan, muebles, ay napunta sa bodega o ipinamahagi sa loob lang ng isang weekend. Hindi natin kailangan ang kanyang mga lumang basura na nagpapasikip sa bahay natin, sabi ni Gregorio habang nagbubuhat ng mga kahon sa kanyang kotse. Ipinaglaban ko ang desk na iyon, isa sa ilang beses na sumagot ako sa kanya sa mga nakaraang taon. Doon ako nagwawasto ng mga papel ngayon. Doon ako nagpaplano ng mga aralin para sa aking mga estudyante. Doon ako umiiral sa tanging espasyo na ramdam kong akin pa rin. Ngayong umaga, may tumpok ng mga sanaysay na naghihintay. Binuksan ko ang maliit na lampara at nagsimulang magbasa. Ang aking pulang bulpen ay gumagalaw sa mga pahina habang sumisilip ang liwanag ng araw sa bintana. 17 text mula sa asawa ko. Wala man lang isa na nagtanong kung kumusta ang tulog ko. 7:00 ng umaga, nagmaneho ako ng 40 minuto palabas ng lungsod para makipagkita kay Attorney Patricia Hernandez sa isang maliit na kainan. Isang lugar na hinding-hindi iisipin ni Gregorio na nandoon ako. Buwan-buwan kaming nagkikita rito mula noong libing ni Dorotea. Si Patricia, kasama ang kanyang maputing buhok at matatag na mga kamay na nag-asikaso sa mga legal na usapin ni Dorotea sa loob ng 3 dekada. At ako, kasama ang aking mga tanong tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Nasa paborito na naming pwesto na siya pagdating ko, may folder sa ibabaw ng mesa. Ang iyong puhunan ay nadagdagan ng panibagong 5 milyong piso, sabi ni Patricia habang inuusod ang mga papel. Nasa 60 milyong piso na ang iyong mga investment na yun. Tinitigan ko ang mga numero. Parang hindi pa rin totoo. Ang appraisal sa bahay ay nasa 25 milyong piso. Patuloy niya sa paglipat ng pahina. Ang koleksyon ng mga antique, nasa 10 milyon. 100 milyong piso lahat. Iniwan sa akin ni Dorotea ang 100 milyong piso at walang kamalay-malay si Gregorio. Alam niya kung anong pagkatao ng kanyang anak, mahinang sabi ni Patricia. Pinanood siya ni Dorotea na tratuhin ka na parang katulong sa loob ng 3 taon habang pinapaliguan mo siya, pinapakain at binabasahan gabi-gabi. Alam mo ba kung ilang beses binisita ni Gregorio ang sarili niyang ina sa mga huling taon na yun? 4 na beses. 4 na beses, sabi ko. Nabilang ko. At sa bawat pagbisita, nagtatanong siya tungkol sa pera.
Nagtatanong kung binago na ang habilin. Nagtatanong kung maayos na ang lahat. Pero hindi nagtanong kung ano ang nararamdaman ng kanyang ina. At hindi nanatili ng lampas sa 20 minuto. Naalala ko ang mga pagbisitang iyon. Nakatayo si Gregorio sa pintuan ni Dorotea, balisa at tinitingnan ang kanyang relo. Pinapanood siya ni Dorotea gamit ang mga matang naging matalas kahit nanghihina na ang kanyang katawan. Matapos siyang umalis, hahawakan niya ang aking kamay ng walang imik. Nakita niya kung ano ang kanyang anak bago ko pa ito nakita. Nakuha ni Gregorio ang eksaktong nakasulat sa orihinal na habilin noong 1997, paliwanag ni Patricia. 1,000,000 piso at ang koleksyon ng rilo ng kanyang ama. Ang lahat ng iba pa ay sayo na. Sayo na ito legal mula nung 3 araw matapos siyang pumanaw. Naisip ko ang tungkol sa gabi na ito. Tungkol kay Bianca na nakaupo sa pangunahing mesa habang suot ang mga alahas ni Dorotea. Ang sapiro na kuwintas, ang mga belyanteng hikaw na galing pa sa Espanya noong 1923, ang perlas na pulseras na isinuot ni Dorotea sa simbahan tuwing linggo sa loob ng 43 taon. Kinuha ni Gregorio ang mga ito sa kwarto sa ospital noong mga huling araw. Nakita ko siyang lumabas na mabigat ang kanyang mga bulsa. Walang emosyon ang muka. Idinokomento natin ang pagnanakaw. Paalala ni Patricia sa akin. May mga larawan tayo ng lalagyan ng alahas ni Dorotea bago at pagkatapos. Pwede tayong magsampa ng kaso. Huwag muna, sabi ko. Ang parehong sagot na ibinibigay ko sa loob ng 3 buwan. Gusto ni Dorotea na ako ang pumili ng tamang panahon. Mumiti ng bahagya si Patricia. Tama ang pinili niya. 8:30, nasa paaralan na ako at binubuksan ang aking silid-aralan habang ang gusali ay tahimik pa. Sinimulan ko ang paggawa ng kape. Nagtabi ako ng isa para sa mga estudyanteng dumarating na walang agahan. Ang gawang kamay na card ay nasa ibabaw ng aking desk. Iniwan doon ni Marcos kahapon. Sa loob, ang liham ng kanyang ina ay nagpaiyak sa akin. Salamat sa pagtulong sa aking anak na mabasa ang kanyang unang buong nobela sa edad na 16. Sabi ng doktor ay hindi na siya lalampas sa level ng grade 5. Pinatunayan mong mali sila. Inilagay ko ito sa folder kasama ang iba pa. 3 dosenang katulad na liham ang nakatago sa aking desk. Tila mga ebidensya ng isang buhay na mahalaga. Sumilip si Mrs. Santos sa oras ng aking pahinga, nakasandal sa pintuan. Alam ko na ang ibig sabihin ng kanyang muka. Aalukin na naman ako ng posisyon bilang literacy coordinator. Rachel, sabi niya, 6 na linggo ng bakante ito. Ikaw lang ang kwalipikado. Dagdag na 10,000 bawat buwan. Iniisip ni Gregorio na masyado na akong maraming ginagawa. Otomatiko kong sagot. Nakita ko ang pagkadismaya sa balikat ni Mrs. Santos. Umalis siya nang hindi na nang pumilit. Nang tanghalian, nabanggit ni Jennifer na nakita niya si Gregorio sa wakwak nung nakaraang linggo kasama ang isang batang babae. Suot niya ay napakagandang alahas, maingat niyang sabi. Numiti lang ako at binago ang paksa. 14 na buwan ko nang alam ang tungkol kay Bianca. Nakita ko ang unang resibo ng hotel sa kanyang kotse. Pagkatapos ay ang mga statement ng credit card, mga hapunan sa mamahaling restaurant para sa 2 tao. Pagkatapos ay ang mga text message na lalong naging pabaya. Pinikturan ko ang lahat. Bumuo ng file na sabi ni Patricia ay makakasira sa kanya sa oras ng diborsyo. 4:00 ng hapon, nakatayo ako sa aming kwarto. Ang kwartong hindi ko na tinutulugan. Tinitingnan ang kulay abong bestida na inihanda ni Gregorio nang may katumpakan. Sa tabi nito ay isang sulat. Minimal na makeup lang. Nandun ka para sumuporta, hindi para makipagkumpetensya. Sumuporta.
Hindi makipagkumpetensya. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. 42 taong gulang. Maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata dahil sa 3 taon na pag-aalaga kay Dorotea. Ang buhok ay nakatali sa parehong ponytail mula nang sabihin ni Gregorio na ang mga babaeng kasing edad mo ay mukhang desperada kapag masyadong nag-aayos. Ang babae sa salamin ay mukhang talo. Hindi siya makikilala ng aking mga estudyante. Nakita ko ang bayarin sa desk ni Gregorio. Wakwak Golf Club. 50,000 piso para sa party ngayong gabi. Ipinasok sa credit card na ipinagbabawal yung gamitin ko. Pero ang pondo ay galing sa aking sahod bilang guro na idinideposito sa account na siya lang ang may kontrol. Naisip ko ang bahay na nakapangalan sa akin. Ang milyon-milyong puhunan na lumalaki buwan-buwan. Ang regalo ni Dorotea ay hindi lang pera. Ito ay pasensya. Isinuot ko ang walang hugis na kulay abong bestida. Naglagay ng konting makeup, nagmaneho patungong wakwak gamit ang aking 11 taong gulang na Vios, habang si Gregorio ay gamit ang kanyang bagong sasakyan. Sa aking bag, dala ko ang isang maliit na larawan ni Dorotea sa ospital. Ang araw na pinangako ko sa kanya. Ngayong gumagalaw ako sa pagitan ng mga mesa, dala ang tray ng champagne. Nararamdaman ko ang larawang iyon sa aking bulsa na tila isang anting-anting. Isang babae sa ika-6 na mesa ang humingi ng champagne nang hindi tumitingin sa aking muka. Nagsalin ako at nagpatuloy. Sa pangunahing mesa, tumatawa si Bianca sa sinabi ng isang executive. Ang kanyang kamay ay hinahawakan ng sapiro na kuwintas. Nahuli ni Gregorio ang aking tingin sa kabilang bahagi ng silid. Tumanggo siya ng minsan. Isang pag-ayon na sumusunod ako sa utos. Tumanggo ako pabalik. Inakala niyang nanalo na siya. Inakala niyang matagumpay niya akong naisang tabi. Ang hindi niya naintindihan ay ang hindi niya pagkakita sa akin ang nagbigay sa akin ng panahon, dokumentasyon at mga kakampi na hindi niya alam na umiiral. Nakaluklok si Don Guillermo, 3 upuan mula kay Gregorio. Pinapanood ang silid ng may tahimik na atensyon. Ang kanyang asawang si Doña Margarita ay nasa likuran, kasama ang mga tauhan sa catering. Pareho silang kilala ako. Pareho silang alam ang mangyayari sa hating gabi. Nag-ikot ako, kumukuha ng mga bakanteng baso, nagsasalin muli ng champagne. Ang perpektong utusan. Ang boses ni Dorotea ay bumubulong sa aking alaala. Hayaan mong ang katotohanan ang mas mangibabaw kaysa sa kabaitan. 1 oras at 45 minuto na lang bago ang hating gabi. Kaya akong maghintay. Ang pintuan ng serbisyo ay amoy panlinis at pabangong bulaklak. Nakatayo ako roon ng 5:30 ng hapon. Mula sa nakabukas na pinto, nakikita ko ang pangunahing pasukan kung saan dumarating ang mga bisita. Nakatayo roon si Bianca at binabati sila. Suot niya ay isang kulay berdeng bestida na malamang ay katumbas ng aking sahod sa loob ng 1 buwan. Tumatawa siya ng may kumpiyansa. Sa kanyang leeg, ang sapiro na kuwintas ni Dorotea ay kumikinang sa ilaw. Makatutulong ba ako? Humarap ako. Isang babaeng nasa edad 50 na may mabait na mga mata at may hawak na clipboard ang nakatayo sa pasilyo. Ako si Raquel Ramos, sabi ko. Asawa ni Gregorio Ramos. Narito ako para tumulong sa serbisyo ngayong gabi. May dumaang gulat sa kanyang muka bago bumalik ang kanyang pagiging profesional. Tiningnan niya ang aking apron, pagkatapos ay ang pasukan kung saan tumatawa si Bianca. Mrs. Ramos, maingat niyang sabi. Ako si Susan, ang event coordinator. Hindi ko alam na tutulong ka. Gusto mo bang sumama sa mga bisita? Siguradong may upuan para sa'yo. Inutusan ako ni Gregorio na tumulong, sabi ko nang may mahinahong boses. Gusto kong suportahan ang kanyang gabi. Pinagmasdan ako ni Susan.
Nakikita ko ang kanyang pag-aalinlangan kung dapat ba siyang magpilit na maupo na lang ako bilang asawa ng panauhing pandangal. Pero hindi siya nagpilit. Sige po, sabi niya sa wakas. Nagsisimula na ang serbisyo ng champagne. Pakidala na lang ang tray na ito. Inabutan niya ako ng tray. Naglakad ako sa bulwagan. 50 tao ang nandoon. Mga executive mula sa Castiglione Holdings, mga pinuno ng departamente, at ilang kliyente na nakilala ko na noon. Maraming beses na akong nakapunta sa mga party rito sa mga nakaraang taon. Palaging nakatayo sa tabi ni Gregorio, palaging ipinapakilala bilang ang asawa ko, ang guro, sa isang tono na tila ang trabaho ko ay isang maliit na libangan lang. Ngayon, naglalakad ako sa parehong karamihan dala ang mga inumin. Walang tumitingin sa akin. Ang kanilang mga mata ay dumadaan lang sa akin na parang mga tauhan na naroon lang para magsilbi. Nakilala ko si Tom mula sa accounting. Nakilala ko si Patricia mula sa marketing. Walang nakakilala sa akin. Hindi nakikita, gaya ng nais ni Gregorio. Lumapit ako sa pangunahing mesa. Doon ko nakita ang mga alahas ng malapitan sa unang pagkakataon na yung gabi. Ang sapiro na kuwintas ay nakapatong sa leeg ni Bianca. Isinuot ito ni Dorotea sa kanyang ika-40 anibersaryo. Nakita ko ang mga larawan. Sumasayaw si Dorotea at ang kanyang asawang si Jaime, ang kuwintas ay nagniningning sa kanyang asul na damit. Ang mga brilyanteng hikaw ay kumikinang sa bawat galaw ng ulo ni Bianca. 3 henerasyon ang pinagdaanan nito. Ang lola ni Dorotea ang nagdala nito mula sa Espanya noong 1923 nakatahi sa laylayan ng kanyang saya dahil hindi niya kayang ipadala ito ng ligtas. Ikinuwento sa akin ni Dorotea ang kwentong iyon sa ospital nang hindi siya makatulog dahil sa sakit. Ang perlas na pulseras naman ay nasa braso ni Bianca. Isinuot ito ni Dorotea tuwing linggo sa simbahan sa loob ng 43 taon. Maaari ba kaming kumuha ng ilan yan? Ang boses ni Bianca ang nagpabalik sa akin sa realidad. Nakatingin siya sa likuran ko, hindi sa akin. Siyempre po, sabi ko. Magdadala ko agad. Bumalik ako makalipas ang 3 minuto, dala ang mga mushroom tartlets. Kumuha si Bianca nang hindi tumitingin sa aking muka. Ito ay mga pamana ng pamilya, sabi ni Bianca habang hinahawakan ang kuwintas. Mula ito sa koleksyon ng lola ni Gregorio. Sabi niya, dapat itong mapunta sa isang taong marunong magpahalaga sa magagandang bagay. Napakaganda, sabi ng isang babae sa tabi niya. Napakaswerte mo. Alam ko, sabi ni Bianca. Napakaganda ng panlasa ni Gregorio. Umalis ako bago pa manginig ang aking mga kamay. Sa kusina, ibinaba ko ang tray at huminga ng malalim. Naisip ko ang mga larawan sa aking telepono. Ang bawat alahas ni Dorotea ay may dokumentasyon. Naisip ko ang resibo ng pagkumpuni sa lock ng pulseras noong nakaraang Abril na pinirmahan ko nang dalhin ko ito sa alahaserang si Goldstein matapos itong masira sa physical therapy ni Dorotea. Champagne pa sa mesa 8, sabi ni Susan sa tabi ko. Tiningnan niya ang aking muka. Sigurado ka bang gusto mo pang magpatuloy? Pwede nang palitan ka ng ibang tauhan. Ayos lang ako, sabi ko. Sa bulwagan, nakatayo si Gregorio kasama ang mga executive. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Bianca, 1 kilos ng pag-aari. Nakita niya ako at tumanggo ng minsan. Pagayon, ginagawa ko ang gusto niya, nananatiling tahimik at sumusuporta sa kanyang tagumpay mula sa anino kung saan ako nararapat. Tumanggo ako pabalik. Raquel Ramos. Isang boses mula sa aking likuran, mainit at puno ng pagkilala. Humarap ako at nakita ang isang eleganteng babae na nasa 60 na po ang edad. Si Doña Margarita Castiglione. Opo, sabi ko. Ikaw ang nagturo sa aming anak na si Sarah. Binago mo ang kanyang buhay.
Ang mundo ko ay tila tumigil. Si Doña Margarita, ang asawa ng CEO. Naalala ko si Sarah, sabi ko. Napakabuting estudyante niya. Nahirapan siya hanggang sa makilala ka niya, sabi ni Margarita. Nakita mo ang kanyang dyslexia noon siya ay nasa high school pa lang. Tinuruan mo siya niyang 2 taon nang walang bayad. Tinulungan mo siyang makapasok sa arkitektura. Isang lalaking lumapit, si Don Guillermo mismo. Ikaw ang guro na naglaan ng bawat Martes at Huwebes pagkatapos ng klase para sa aming anak, sabi niya. Hindi ito bahagi ng trabaho mo, dagdag ni Guillermo. Ang trabaho mo ay magturo sa klase. Ang ginawa mo para kay Sarah ay higit pa doon. Matagal na kaming naghahanap sa iyo. Arkitekto na si Sarah ngayon at ikaw ang dahilan. Tiningnan ni Margarita ang aking apron. Pagkatapos ay ang kabilang dako kung saan nandoon si Gregorio at Bianca. Nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Alam ba ni Gregorio na naglilingkod ka rito? Tanong ni Margarita. Inutusan niya akong tumulong. Gusto ko siyang suportahan. May nagpalitan tingin sa pagitan ni Guillermo at Margarita. Natutuwa kaming narito ka, sabi ni Guillermo bago sila umalis. Pero naramdaman ko ang kanilang mga mata na nakasubaybay sa akin sa susunod na oras. Alas 9:45, tumahimik ang silid nang humawak si Gregorio sa mikropono. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi, simula niya. Ang promotion na ito ay napakahalaga sa akin. Nakatayo ako malapit sa kusina, nanonood. Nang sumali ako sa Castiglione Holdings, 8 taon na ang nakalipas. Patuloy ni Gregorio. Nais kong makatulong sa ating komunidad. Nais kong bumuo ng mga programa na higit pa sa kita ng kumpanya. Pinag-uusapan niya ang aking mga programa. Ang literacy initiative na idinisenyo ko noong ako ay nagbobolontaryo pa, ang pakikipagtulungan sa mga lokal na paaralan na binuo ko sa loob ng 15 taon, ang mga family support workshop na ginagawa ko tuwing Sabado sa loob ng 2 taon. Nakipagtulungan tayo sa 12 paaralan, nakatulong sa 73 pamilya, sabi ni Gregorio. Bawat numero ay galing sa aking mga ulat. Bawat tagumpay ay galing sa aking paghihirap. Umupo si Bianca ng may ningning, hinahawakan ng sapiro na kuwintas. Nagpalakpakan ng mga tao. Karapat dapat ang palakpak, pero hindi para sa lalaking tumatanggap nito. Pumunta ako sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang babaeng hindi nakikita. Ang asawang binura. Ang guro ng pinaghirapan ay ninakaw ng sariling asawa. Hinawakan ko ang gilid ng lababo. Naramdaman ko ang bigat ng lahat. Pero ang boses ni Dorotea ay muling bumulong. Hayaan mong ang katotohanan ang mas mangibabaw kaysa sa kabaitan. Tumayo ako ng tuwid at bumalik sa bulwagan ng may dangga. Habang nagpapatuloy ang party, lalong lumakas ang tawanan. Narinig ko ang boses ni Bianca mula sa 2 mesa ang layo. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong nagsasayang ng panahon sa mga trabahong halos hindi pambayad ng renta. Pagtuturo, nursing, social work, sabi niya nang may pangungutya. Parang makasarili ito kung iisipin mo. Pumipili ng mga career na walang tunay na ambag sa ekonomiya. Dahan-dahan akong humarap. Nakaupo siya kasama ang 3 batang executive. Hinahawakan niya ang mga brilyanteng hikaw ni Dorotea. Palaging sinasabi ni Gregorio na ang mga taong nagrereklamo sa sahod ng guro ay mali ang napiling propesyon. Kung gusto nila ng respeto, dapat ay kumuha sila ng mga karir na nangangailangan ng strategic thinking. Strategic thinking. Bahagyang nanginig ang aking kamay nang lumapit ako sa kanilang mesa. Isang patak ng tubig ang natapon sa puting mantel nang magsalin ako. Tiningnan ako ni Bianca. Sa isang saglit, nagtagpo ang aming mga mata. Hindi niya ako nakilala,
pero may dumaang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Naisip ko ang mga liham mula sa mga magulang na naitago ko. Naisip ko ang nanay ni Marcos na umiyak dahil nakakabasa na ang kanyang anak. Strategic thinking? Naisip ko ang master's degree ko na tinapos ko ng 2:00 ng madaling araw habang natutulog si Gregorio at inaalagaan ko si Dorotea. Naisip ko ang lahat ng training na binayaran ko mula sa sarili kong bulsa dahil sabi ni Gregorio ay nagsasayang lang ako ng pera sa trabahong walang patutunguhan. Raquel! Humarap ako at nakita si Doña Margarita. Hinatid niya ako sa isang tahimik na sulok. Si Attorney Patricia Hernandez ay malapit kong kaibigan, sabi niya. Siya ang humahawak sa mga legal na usapin ng pamilya namin. Ikinuwento niya ang isang kaso na labis na nakabagbag sa kanya. Isang babaeng nagsakripisyo sa pag-aalaga sa kanyang binan habang sariling anak ay pinabayaan ng ina. Isang babaeng nagmana ng lahat dahil nakita ng ina ang tunay na pagkatao ng kanyang anak bago siya pumanaw. Napahinto ako. Alam ko na ang tungkol sa relasyon ni Gregorio sa loob ng 6 na linggo. Patuloy ni Margarita. Pinaimbestigahan namin siya. Ang kanyang MBA, hindi niya natapos yon. Pumasok siya sa Asian Institute of Management noong 2015 pero huminto matapos ang isang semestre. Walang degree na nakuha. Alam ko na ito mula kay Patricia, pero ang marinig ito mula sa ibang tao ay nagpabigat sa lahat. Ang mga community program na ipinagmamalaki niya, lahat yon ay galing sa mga grant application na pinirmahan ni Raquel Ramos, sabi ni Margarita. Magsasalita si Guillermo sa hating gabi. Ano man ang mangyari, tandaan mong may mga taong nakakakita ng katotohanan. Pinisil niya ang aking braso at bumalik sa party. Nakatayo lang ako ron, pilit na iniintindi ang lahat. Hindi lang pala ako pinoprotektahan ni Patricia. Bumubuo rin siya ng mga kakampi. Hindi lang pera ang iniwan ni Dorotea. Iniwan niya ang mga koneksyon. Ang galing mo, boses ni Gregorio mula sa likuran ko. Sabi ni Bianca, nagtapon ka raw ng tubig sa mesa 6. Ayusin mo naman. Mahalaga ang mga taong ito sa karir ko. Tiningnan ko siya. Ang lalaking tinulungan ko sa kolehiyo dahil hindi siya marunong gumawa ng mga sanaysay. Ang lalaking naging vice-presidente dahil sa aking mga gawa. Ayusin ko po, sabi ko. Ang aking tono ay hindi niya mabasa. May dumaang pag-aalinlangan sa kanyang muka bago siya bumalik sa party. Nang malapit ng hating gabi, lumapit sa akin si Sara Castiglione. Miss Ramos, baka hindi mo na ako naalala, sabi niya. Sara, sabi ko, at lumiwanag ang kanyang muka. Ikaw ang nagligtas sa akin, bulong niya. Sabi ng tatay ko, mahalaga raw ang toast niya mamaya. Maintindihan mo raw kung bakit. 11:57 ng gabi. Tumayo si Don Guillermo. 50 tao ang natahimik. Tumayo ako sa likuran. Wala ng tray, wala ng dala. Nakita ko sina Margarita, Patricia, at Sara na nakapwesto sa iba't ibang sulok ng silid. Strategic na pwesto. Salamat sa inyong pagdalo, simula ni Guillermo. Narito tayo para ipagdiwang ang tagumpay. Pero ang tagumpay ay may iba't ibang anyo. Tumingin siya sa buong silid. Bago tayo mag-toast para kay Gregorio, nais kong ibahagi ang isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng edukasyon. Nakinig ang lahat. Iniisip ni Gregorio na papupurihan na siya. Ang aking anak na si Sara ay nahirapan nung bata pa siya. Sabi ng mga guro ay tamad siya. Pero nakilala niya ang isang guro na nakakita sa kanyang dyslexia. Isang guro na naglaan ng oras nang walang bayad para turuan siya. Arkitekto na si Sara ngayon dahil sa gurong iyon. Ang gurong iyon ay hindi humingi ng kahit anong kapalit, patuloy ni Guillermo. Raquel Ramos, maaari ka bang pumunta dito sa harap? Parang nanghina ang aking mga binti. Naglakad ako sa harap
habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Nakita ko ang mukha ni Gregorio na namutla. Hinawakan ni Guillermo ang aking balikat. Si Raquel ang nagturo sa aking anak. 15 taon na siyang nagtuturo. Siya ang gumawa ng mga literacy program na ipinagmamalaki ni Gregorio ngayong gabi. Ang mga programang ito ay idinokumento ni Raquel taon bago pa ang kinin ng marketing department. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Hindi makagalaw si Gregorio. Tumayo si Doña Margarita. Kami ng aking asawa ay nagtatatag ng Dorotea Ramos Memorial Education Initiative. Isang 25 milyong piso na endowment para sa mga batang may learning disabilities. Si Raquel Ramos ang magiging program director nito na may sahod na 250,000 piso bawat buwan. Muntik na akong matumba sa narinig ko. Higit pa ito sa lahat ng kinita ko bilang guro. Sinabi sa akin ni Dorotea bago siya mamatay na si Raquel ang anak na pinangarap niya. Sabi ni Margarita habang nakatingin kay Gregorio. Ang pundasyong ito ay magbubukas sa Enero. Ang sulat ng pagtanggap ni Raquel ay pirmado na. Bago pa makapagsalita si Gregorio, tumayo si Attorney Patricia. Ako si Attorney Patricia Hernandez. Binago ni Dorotea ang kanyang habilin 6 na buwan bago siya mamatay. Nakuha ni Gregorio ang 1,000,000 piso at ang mga relo ng ama. Ang lahat na iba pa, ang bahay na nagkakahalaga ng 25 milyong piso, ang mga investment na 60 milyon at ang lahat ng alahas, ay ipinamana lahat kay Raquel Ramos. Sumabog ang bulungan sa silid. Hindi maaari yan! Sigaw ni Gregorio habang tumatayo. Ina ko siya. Ako ang nag-asikaso ng lahat. Inasikaso mo ang inakala mong mana mo, sabi ni Patricia. Tumingin siya kay Bianca. Ang mga alahas na suot mo, sapiro na kuwintas, brilyanteng hikaw, perlas na pulseras, lahat yon ay nakalista sa pangalan ni Raquel. Ninakaw ang mga iyan sa ospital. At may ebidensya kami. Tinulungan ni Margarita si Bianca na tanggalin ang mga alahas. Ibabalik natin ito kay Raquel, sabi ni Margarita. Hinubad din ni Bianca ang mga singsing. Isang gold pen, isang jade figurine, lahat ng kinuha ni Gregorio mula sa kanyang ina ay inilapag sa mesa. Gregorio Ramos, sabi ni Guillermo nang may matigas na boses. Ang iyong trabaho sa Castiglione Holdings ay tapos na simula ngayong gabi. Napatunayan namin peke ang iyong MBA at nagnako ka ng kredito mula sa iyong asawa. May security na maghahatid sa iyo palabas. Dinala si Gregorio ng mga security guard habang sumisigaw. Pinapanood ko ang kanyang pagbagsak ng walang anumang saya, kundi kapayapaan. Lumapit si Bianca sa akin, umiiyak. Hindi ko alam, sabi niya. Sabi niya ay, hiwalay na kayo. Maintindihan namin kung makikipagtulungan ka sa amin para sa kaso, sabi ni Patricia. Matapos ang lahat, naupo ako sa opisina ni Don Guillermo kasama sila. Salamat sa lahat, sabi ko. Pero hindi ko alam kung gusto ko ang ganitong paraan. Parang masyadong planado. Tama ka, sabi ni Patricia. Dapat ay mas kinonsulta ka namin. Pero ang pundasyon ay para sa iyo kung tatanggapin mo. Tatanggapin ko, sabi ko. Dahil ang trabaho ang mahalaga. Ang mga bata ang mahalaga. Sa sumunod na mga buwan, nakuha ko ang bahay ni Dorotea. Pinalayas ko si Gregorio nang magtangka siyang pumasok. Nakakuha ako ng restraining order. Naging maayos ang pagtakbo ng pundasyon. Mahigit 80 estudyante na ang natutulungan namin. Si Gregorio ay nagtatrabaho na ngayon bilang assistant manager sa isang tindahan ng gamit pang sports. Malayo sa dating posisyon niya. Wala na si Bianca. Iniwan siya nito matapos ang iskandalo. Isang gabi, habang nakaupo ako sa veranda ng aking bahay ko na ngayon, binasa ko ang huling sulat ni Dorotea sa kanyang diary. Magiging maayos din si Raquel. Nasa kanya na ang lahat. Binibigyan ko siya ng espasyo para lumago. Ang natitira
ay siya na ang bubuo. Ngumiti ako habang pinapanood ang mga alitap-tap sa harden. Ang paghihiganti ay hindi ang pagwasak sa kaaway, kundi ang pagbuo ng buhay na napakaganda, kaya hindi na sila mahalaga sa iyong kaligayahan. Malaya na ako.